Taong 1846 at unti-unti nang nawawala ang piracy sa Caribbean Sea, kaya ang natitira na lang ay ang pinaka-ruthless na pirates. Isang gabing may malakas na bagyo, may isang pirate ship na lumapit sa isang merchant fishing vessel at mabilis itong sinakyan. Isa sa mga crew member ang nagbabala kay Captain Bowden tungkol sa mga pirates kaya agad niyang itinago ang gold sa kanyang bulsa at inutusan ng kanyang mga tauhan na maghanda sa laban, pero walang awa na pinabagsak ng mga pirates ang buong crew at sa gitna ng kaguluhan ay nahuli nila si Captain Bowden. Hinarap siya ng pirate captain na si Connor at sinabi na ilang taon na niyang hinahanap ang gold na ninakaw sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang gold bar na may personal mark niya at tinanong kung paano ito napunta sa isang ordinaryong merchant captain at kung sino ang nagbigay nito sa kanya. Sa sandaling iyon, natuklasan ng quartermaster na si Lee ang port of origin ng barko na Cayman Brac, isang emancipated British colony, kaya tumango si Connor sa impormasyon at inutusan ng kanyang mga tauhan na ilipat si Bowden sa kanilang barko. Samantala sa Cayman Brac, nagtipon ng mga tao ng bayan sa loob ng simbahan at nagdarasal para sa ligtas na pagbabalik ng mga mangingisda na wala ng 59 days, habang sa labas ay nakatayo sa tabing dagat ang asawa ni Bowden na si Ursel at tahimik na nakatanaw sa karagatan habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. Samantala ang hipag niyang si Elizabeth Bowden ay nasa kanyang kwarto at naghahanda sa pagdating ng kanyang boyfriend na si Weston, na palihim na pumasok sa bintana at sinabi na aalis na ang kanyang barko kinabukasan at tinanong kung nakapagdesisyon na ba siya na sumama sa kanya, pero inamin ni Elizabeth na hindi pa siya sigurado. Sa oras na iyon binuksan ni Ursel ang front gate kaya kumalansang ang mga bote na nakasabit doon. Dahilan para magising ang batang anak niyang si Isaac na dahan-daang bumangon mula sa kama, habang si Ursel naman ay naglalakad papunta sa pintuan at humawak sa lubid na nakatali sa loob ng bahay para may gabay siya bago lumingon sa bintana ng kwarto ni Elizabeth, ngunit napansin niya na naiwan ng pagkain sa stove kaya tinawag niya si Elizabeth at pagkatapos ay nakita niya si Isaac kaya marahan niya itong ibinalik sa kama. Tinanong ng bata kung bumalik na ang barko, ngunit sinabi ni Ursel na hindi pa, pero tiniyak niya na darating din ito at uuwi ang kanyang ama. Sa huli pumayag si Elizabeth na tumakas kasama si Weston kinabukasan at nagkasundo silang magkita sa cove muna, ngunit maya-maya ay kumatok si Ursel sa pinto kaya agad na nagtago si Weston habang binuksan ni Elizabeth ang pinto at pinagalitan siya ni Ursel dahil hindi niya nabantayan ang coconut sweets na ginawa niya para sa birthday ni Isaac kaya nagsorry si Elizabeth at nagpa siya si Ursel na gumawa ulit ng panibagong batch. Kalaunan ay sabay-sabay nilang kinain ang sweets nang hindi nila alam na may grupo na ng pirates na papunta na sa kanilang isla, at nang gabing iyon ay nakita ni Ursel si Isaac na nagbabasa ng libro tungkol sa pirates kung saan sinabi ng bata sa kanyang ina na pakiramdam niya may mali dahil nangako ang kanyang ama na babalik bago ang kanyang birthday. Maingat na ipinaliwanag ni Ursel kay Isaac na ang dagat ay laging uncertain at hindi sigurado kung kailan babalik ang mga barko. Pagkatapos ay binigyan niya ang bata ng maliit na regalo na iniwan ng kanyang ama sakaling malate ito sa pag-uwi. Maya-maya ay naligo si Ursel habang inaalala ang kanyang asawa, samantalang sa kabilang kwarto ay nagsusulat si Elizabeth ng note na nagsasabing aalis na siya. Habang nangyayari iyon, nakarating na sa dalampasigan ang mga pirates at ang unang taong nakita nila ay si Weston. Kinaumagahan, iniwan ni Elizabeth ang note at hinalikan si Isaac bilang palem bago siya palihim na umalis. Makalipas ang ilang oras, nagising si Ursel dahil sa tunog ng mga bote na kumakalansing kaya agad siyang naging alert at naglakad papunta sa kwarto ni Elizabeth, ngunit imbes na ang hipag niya ang makita ay napansin niyang may mga pirates na papalapit sa kanyang cottage. Agad niyang isinara at sinigurado ang front door, pagkatapos ay dali-dali niyang ginaisang ang kanyang anak at dinala sa isang hidden trapdoor sa ilalim ng floorboards, kumuha siya ng rifle at pinababa ang bata upang magtago. Pagkatapos ay pamwesto siya at tinutok ang baril sa pinto, ngunit biglang may isang pirate na bumagsak sa loob kaya sandali siyang nagulat, pero kahit ganoon ay malakas niyang hinampas ito gamit ang rifle. Isa pang pirate ang sumugod para ipagtanggol ang kasama niya, at maya-maya ay pumasok ang isa pang pirate na ang pangalan ay Scout habang malamig ang ngiti nito. Tinanong niya si Ursel kung saan niya itinatago ang pera, at itinuro naman ni Ursel ang isang portrait sa pader, pero galit na sumigaw si Scout na gold ang hinahanap niya. Iginiit ni Ursel na wala silang ganoon, ngunit bigla niyang pinabagsak ang isa sa mga lalaki at sinubukang tumakas, pero agad din siyang nahuli. Inilapag ni Scout ang gold bar sa harap niya at pilit na gustong malaman kung nasaan ang iba pa nito, ngunit nang tumanggi siyang magsalita ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na baliin ang kanyang mga buto ngunit huwag gagalawin ang kanyang mukha. Kinaumagahan ay dumating si Connor sa Cayman Brac at sinalubong siya ng lider ng komunidad ng isla na si Gustav na may magalang ng ngiti at tinanong kung sino siya.
kaya ipinakilala niya ang sarili bilang si Captain Francisco Connor habang ang iba niyang pirates ay papalapit na sa isla. Sa kabilang bahagi naman ng isla, masayang tinatawag ni Elizabeth si Weston ngunit natigilan siya nang makita ang wala ng buhay na katawan nito. Ilang sandali pa ay napansin ni Pastor Bradley si Connor at agad niyang binalaan ang harbor master na tumingin sa dagat, at nang makita ng harbor master ang paparating na mga pirates ay hinaipan niya ang isang conch shell upang babalaan ang mga tao na magtago sa loob ng simbahan. Humarap si Gustav kay Connor at sinabi niyang kilala niya ito bilang isang kriminal, isang warhound, at isang wanted na kaaway ng British Empire, ngunit kalmado lamang na sumagot si Connor at pagkatapos ay tinanong kung nasaan ang asawa ni Bowden. Tumanggi si Gustav na sabihin iyon at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihanda ang bulldog cannon para pigilan ang pagpasok ng mga pirates sa loob ng isla, ngunit bago pa sila makapagpaputok ay naunang umatake ang mga pirates at pinabagsak ni Connor si Gustav. Samantala sa bahay ni Ursel, itinali siya ng mga pirates habang umiiyak siya sa sakit at habang inilalabas ng mga lalaki ang kanilang mga kutsilyo ay may isa sa kanila na nakakita sa pinagtataguan ni Isaac, ngunit sa huling lakas na natitira sa kanya ay nakawala si Ursel sa pagkakatali at mabilis na pinabagsak ang dalawang lalaki ng walang awa. Napansin ni Ursel ang isang dagger sa malapit kaya agad niya itong kinuha at ginamit upang hiwain ang isa pang attacker, at isa-isa niyang pinabagsak ang lahat ng kalaban. Samantala si Connor naman ay gumagalaw sa buong Cayman Brac na may brutal na precision at walang awa niyang pinapatay ang sinumang lumalaban. Ang sugatang si Gustav ay gumawa pa ng huling pagtatangka na sindihan ng bulldog cannon ngunit napigilan siya ni Connor bago pa ito makaputok, pagkatapos ay tuluyang nakarating sa dalampasigan ang mga pirates at nagsimulang pumasok sa loob ng isla. Mula sa malayo ay nakita ni Elizabeth ang kanilang pagdating kaya mabilis siyang nagtago. Binati ni Connor si Lee at ang iba pang crew at malinaw niyang sinabi na walang sino man ang papayag ang umalis sa isla hanggat hindi niya nababawi ang bagay na pag-aari niya. Binalaan sila ni Gustav na may Royal Navy na nagpapatrol sa mga tubig na iyon at alam ng mga ito kung paano harapin ang mga tulad nila, ngunit malamig na sumagot si Lee na sa panahon ngayon ay ang pinakamalalakas na pirates na lang ang natitira. Tinanong ni Connor kung nasaan ang distress signal ng isla ngunit tinawanan lamang siya ni Gustav. Kaya nang ituro ni Connor ang simbahan at utusan ang kanyang mga tauhan na paputukan ito ay tuluyan nang bumigay si Gustav at sinabi na ang signal post ay nasa dulo ng isla sa itaas ng bluff, at walang pag-aatubili na pinasabog siya ni Connor gamit ang cannon. Lumapit si Scout at iniulat na nahuli na nila si Ursel ngunit hindi pa rin nila mahanap ang gold. Samantala sa bahay, tinakpan ni Ursel ang mga katawan ng mga pirate at pinakalma ang kanyang anak na si Isaac na hindi siya dapat matakot. Pagkatapos ay sinabi niyang mag-empake ito ng bag na may sapat na supply para sa 3 days. Habang kukunin na ni Isaac ang kanyang mga gamit ay napansin niya ang isang gold bar sa lupa at tahimik niya itong pinulot. Nang may marinig na ingay si Ursel ay agad niyang itinutok ang rifle ngunit napagtanto niyang si Pastor Bradley pala iyon, na nagtanong kung nasaktan siya at inakala na bounty hunters lamang ang umatake, ngunit malamig na sinabi ni Ursel na mas malala pa ang mga iyon. Tinanong niya kung ilang pirates ang pumasok sa bayan at sumagot si Bradley na isang buong gang. Doon nalaman na sina Bradley at Ursel ay dating pirates na nagsilbi sa ilalim ni Connor at si Ursel pa nga ang naging co-captain nito. Binalaan siya ni Bradley na siya ang hinahanap ni Connor at maraming inosenteng tao ang namamatay dahil dito, at sinabi niyang siya lang ang makakapigil dito habang tinatawag siyang captain, ngunit malamig na sinabi ni Ursel na huwag siyang tatawaging ganoon muli. Ibinigay naman ni Isaac ang note na iniwan ni Elizabeth kung saan sinabi nito na tumakas siya kasama si Weston para magsimula ng bagong buhay, pagkatapos ay sinabi ng bata na hindi niya makita ang kanyang dagger kaya kinuha ni Ursel ito at ikinabit sa kanya. Inutusan ni Ursel sina Bradley at Isaac na pumunta sa north at kapag nakita nila ang puno na may moon-shaped mark ay makikita rin nila ang creek at doon sila maghintay hanggang makarating siya at si Elizabeth upang sabay-sabay silang pumunta sa bluff. Nakiusap si Isaac na sumama na rin siya ngunit marahang sinabi ni Ursel na kailangan muna niyang iligtas ang kanyang tiyahin. Samantala si Elizabeth ay desperadong tumatakbo sa gitna ng mga cornstalks habang pilit na iniiwasan ang mga pirates na humahabol sa kanya. Biglang may humawak kay Elizabeth mula sa likod kaya nagpumiglas siya hanggang sa mapagtanto niyang si Ursel pala iyon. Nagpanik si Elizabeth at sinabi na pinatay ng mga lalaki ang lahat ng tao, at habang umiiyak ay sinabi rin niya na patay na si Weston. Humingi siya ng paumanhin ngunit sinabi ni Ursel na hindi na sila maaaring bumalik sa bahay at kailangan nilang pumunta sa creek kung saan naghihintay sina Isaac at Bradley. Samantala, ang mga pirates ay winawasak ang bahay ni Ursel habang hinahanap ang gold.
Tumingin si Lee kay Scout at malamig na tinanong kung iyon ba ang ibig niyang sabihin sa pagsabdo sa babae. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga lalaki na maghiwa-hiwalay para hanapin si Ursel at pumatay sa sino mang makakasama niya. Tahimik namang ininspeksyon ni Connor ang bahay at maya-maya ay sinabi niyang may anak si Ursel at ang bata ay may kapansanan sa paglakad. Sa mangrove forest, nakita ni Isaac at Bradley ang puno na may moon-shaped carving at naghintay sila malapit sa creek tulad ng bilin. Ilang minuto ang lumipas ay dumating sina Ursel at Elizabeth, ngunit hindi nagtagal ay dumating din doon si Connor at ang kanyang mga tauhan. Sa creek, mabilis na pinasakay ni Ursel sina Isaac at Elizabeth sa isang maliit na basket boat at itinulak niya ito para mauna silang makatawid kahit natatakot sila dahil puno ng alligators ang tubig. Pagkatapos ay tumawid din si Ursel sa kabilang side at sinabi sa kanila na tumakbo na, ngunit biglang lumabas mula sa mga puno ang mga pirates. Ipinakita ni Bradley na umalis na si Ursel kaya kahit masakit sa kanya ay napilitan siyang umatras. Lumapit si Connor kay Bradley at tinawag siya sa dati niyang pirate name, ngunit kalmadong sinabi ni Bradley na isa na siyang pastor at nakahanap na siya ng kapayapaan. Ngumisi si Connor at sinabi na maaaring magpalit ng uniforme ang isang tao ngunit sa loob nito ay pareho pa rin siya. Sa kabilang side naman, sinabi ni Ursel kina Isaac at Elizabeth na magpatuloy papunta sa bluff at nangakong susunod siya agad. Pagkatapos ay umakyat siya sa puno at nakita niya si Bradley habang hinihingi ni Connor ang lokasyon ni Ursel. Nang tumanggi si Bradley na magsalita ay binaril siya ni Connor, at maya-maya ay nakita rin niya si Ursel sa malayo kaya nagsimulang magpaputok ang mga pirates sa mga puno habang tumatakbo siya, ngunit iniutos ni Connor na huwag siyang patayin. May ilang pirates na sumugod sa creek ngunit may ilan sa kanila ang hinayla pababa ng mga alligators, habang ang natitirang mga lalaki ay patuloy na sumugod upang hulihin si Ursel. Walang awa namang lumaban si Ursel at isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. May isang pirate na sumugod papunta kina Isaac at Elizabeth ngunit dumating si Ursel sa tamang oras at pinatay ito. Tinawag ni Connor si Ursel gamit ang dati nitong nickname at sinabi niyang nalaman niya na mayroon na itong magandang pamilya at tinanong kung alam ba ng mga ito kung sino talaga siya. Iminungkahi niya na ayusin na lang nila ito tulad ng mga dating business partners, ngunit bilang sagot ay pinugutan ni Ursel ng ulo ang isa sa mga tauhan nito at itinapon ang ulo sa paanan ni Connor. Hindi naman ito natinag at nag-alok siya ng barter, ang buhay ni Bowden kapalit ng kanyang gold, at sinabi niyang magkita sila sa cottage ni Ursel sa oras ng dusk. Habang umaalis sila, tinanong ni Elizabeth kung saan sila pupunta at sumagot si Ursel na pupunta sila sa pinaka-safest place sa buong isla. Pagdating nila sa bluff, pinangunahan ni Ursel sina Isaac at Elizabeth papasok sa mga kuweba sa ilalim nito at sinindihan niya ang loob kaya kumikislap ang mga anino sa mga pader. Binalaan niya si Elizabeth na mag-ingat sa bawat hakbang dahil may mga booby traps siyang inilagay sa buong kuweba. Binuksan ni Ursel ang isang hidden compartment sa sahig at bumaba sila sa isang lihim na silid kung saan nakita ni Isaac at Elizabeth na puno ito ng firearms at survival supplies. Tinanong ni Elizabeth kung sino ang nakakatakot na lalaking iyon kaya inamin ni Ursel na ang pangalan nito ay Connor, na dating nagsilbi bilang colonizer para sa East India Trading Company bago naging isang notorious buccaneer. Nagtaka si Elizabeth kung paano niya nakilala ang mga iyon at matapos ang mahabang katahimikan ay umamin si Ursel na siya at ang kanyang pamilya ay indentured laborers noon nang atakihin ni Connor ang kanilang barko at kinuha siya noong 12 years old pa lamang siya. Nahihirapan si Elizabeth na isipin kung paano lumaki ang isang batang babae sa loob ng pirate ship, ngunit sinabi ni Ursel na kinailangan niyang maging ibang tao upang mabuhay. Pabulong na sinabi ni Elizabeth ang pangalang Bloody Mary at tumango si Ursel nang tanungin kung alam ba ni Bowden ang katotohanan tungkol sa kanya. Napansin naman ni Isaac na ang mga gold bar sa loob ng silid ay may parehong mark na nakita niya sa bahay nila kanina, kaya ipinaliwanag ni Ursel na iyon ay personal mark ni Connor at dapat sana ay nakabaon lamang iyon sa lupa kahit hindi niya alam kung bakit ito kinuha ni Bowden. Nanginginig na tinanong ni Elizabeth kung ibig sabihin ay kriminal siya, ngunit diretso siyang tiningnan ni Ursel at sinabi na ang kriminal na iyon ang tanging pag-asa nila. Samantala sa cottage, hindi makapaniwala si Scout na napatay ni Ursel ang napakarami nilang tauhan, ngunit sinabi ni Lee na habang bata pa si Scout ay kilalang terror na si Ursel na tinatawag na Bloody Mary at may sarili pa itong barko kasama si Connor hanggang sa saksakin niya ito, ninakaw ang kanyang gold, at biglang nawala. Kalaunan ay tinanong ni Lee si Connor kung tungkol pa rin ba sa gold ang kanilang misyon at matigas na sinabi ni Connor na oo, ngunit binalaan siya ni Lee na hindi niya maaaring patuloy na isakripisyo ang kanilang mga tao para lamang sa kanyang paghihiganti.
Samantala sa loob ng kuweba, nilalaro ni Isaac ang isa sa mga bomba hanggang sa mahigpit siyang utusan ni Ursel na lumabas muna at mag-explore kaya sumama si Elizabeth sa kanya. Binuksan ni Ursel ang isang kahon at kinuha ang dati niyang pirate outfit. Mabilis niya itong sinuot at kinuha ang mga armas para harapin si Connor at ang mga pirates. Nagpaalam siya kina Isaac at Elizabeth at mahigpit na sinabi na huwag gagalawin ang anumang bagay habang wala siya. Gamit ang isang lihim na daanan papunta sa balon malapit sa kanyang cottage, bumalik si Ursel patungo sa bayan. Samantala si Connor ay tahimik na hinahaplos ang peklat na iniwan ni Ursel sa kanya noon at ilang minuto ang lumipas ay nilapitan niya si Bowden. Sa tono ng panunukso ay tinanong ni Bowden kung ilan na sa mga tauhan ni Connor ang napatay ni Ursel, at inamin ni Connor na isa siyang mahusay na fighter at isang napakadelikadong babae. Tinanong ni Bowden kung iyon ba ang dahilan kung bakit siya sinaksak nito noon, at sinabi ni Connor na nalito rin siya dahil may panahon na tunay silang magka-partner sa lahat ng bagay. Nakangisi si Bowden at halatang hindi siya naniniwala sa sinabi ni Connor kaya nagulat si Connor at tinanong kung hindi ba sinabi ni Ursel sa kanya ang totoo. Samantala sa loob ng kuweba, nagsimulang maghalongkat sina Isaac at Elizabeth sa mga gamit ni Ursel dahil sa sobrang curiosity nila. Lumipas ang ilang oras habang si Ursel naman ay tahimik na minamasdan ang mga pirates na nakakalat sa paligid ng kanyang cottage. Biglang sinabi ng anak ni Lee na parang may nararamdaman siyang kamatayan sa hangin, at sa sandaling iyon ay palihim na naghagis si Ursel ng isa sa kanyang mga bomba sa gitna nila at nagsimula siyang isa-isang pabagsakin ang mga pirates. Sa wakas ay narating niya si Bowden at agad niya itong niyakap habang desperado niyang sinubukang tanggalin ang mga kadena nito. Agad namang tinanong ni Bowden kung nasaan sina Isaac at Elizabeth at tiniyak ni Ursel na ligtas ang dalawa. Pagkatapos ay inamin ni Bowden na kinuha niya ang gold para maghanap ng tulong para sa kanilang anak at mabayaran ang treatment na maaaring magpagaling kay Isaac para muli itong makalakad. Unti-unting nawala ang galit ni Ursel at sinabi niyang naiintindihan niya iyon. Sa labas ay may isang pirate na sumipol bilang signal ngunit walang bumalik na sipol kaya inutusan ni Lee ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay at hanapin si Ursel. Sa loob ng bahay, sinabi ni Bowden na si Connor ang may hawak ng susi sa kanyang mga kadena at tahimik niyang tinanong ang tungkol sa nakaraan ni Ursel kasama si Connor. Sumagot si Ursel na lahat ng ginawa niya noon ay para lamang mabuhay. Sinabi ni Bowden na hindi iyon magbabago ng kahit ano sa pagitan nilang dalawa at marahang sinabi ni Ursel na nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya ito. Maya-maya ay narinig nila ang mga yabag na papalapit sa pinto kaya ipinasok ni Ursel ang isang kutsilyo sa sash ni Bowden at sinabi niyang gagawin niya ang trade. Ilang sandali pa ay napalibutan na siya ng mga pirates sa labas at kalmado niyang binati si Lee na mayabang namang nagsabi na siya na ngayon ang quartermaster. Sinabi ni Ursel na alam niyang darating ang araw na aakyat ito sa ranggo. Lumapit ang isang pirate ngunit agad siyang pinabagsak ni Ursel ng walang pag-aalinlangan at binalaan ng iba na huwag lalapit dahil pasasabugin niya ang lahat ng bombang itinanim niya. Lumabas si Connor mula sa bahay na may ngiti at tinanong kung namiss ba siya ni Ursel, ngunit malamig na tinanong ni Ursel kung gusto ba nito ang gold at tumango si Connor. Inikat ni Ursel ang balon at habang kumakalansing ang lubid ay umangat mula sa kailaliman ng kahon ng gold, at kapalit nito ay pinalaya ni Connor si Bowden. Ngunit lumingon si Connor kay Ursel at sinabi na may hindi pa sila natatapos na usapan tungkol sa kanyang betrayal. Sumagot si Ursel na kinuha lamang niya ang nararapat sa kanya, ngunit sinabi ni Connor na noong una niya itong nakita ay isa lamang itong takot na batang babae na nakatakdang maging alipin sa isang Englishman's brothel, at siya ang nagligtas dito at nagbigay ng kapangyarihan ngunit sinaksak siya nito sa tagiliran at ninakawan. Kalmadong humingi ng paumanhin si Ursel at sinabi na puso niya talaga ang target noon. Biglang sumugod si Bowden kay Connor gamit ang kutsilyo habang kasabay nito ay pinasabog ni Ursel ang mga explosives at sumigaw si Lee sa mga lalaki na kunin ang gold. Naglaban sina Ursel at Lee sa isang brutal na sagupaan ng bakal at mga kamao, at sa gitna ng laban ay nakita ni Ursel na unti-unting natatalo si Bowden kay Connor. Sa desperasyon ay sumigaw si Ursel na sumusuko na siya at nakiusap kay Connor na tumigil, ngunit hindi ito nakinig at itinulak ang kanyang espada sa pagitan ng mga tadyang ni Bowden. Sumigaw si Ursel habang namamatay ang kanyang asawa at dahan-daang lumapit si Connor sa kanya. Umatras si Ursel habang kumukuha ng espada ngunit mabilis siyang nadisarmahan ni Connor at agad nitong tinanong kung bakit niya ito pinagtaksilan. Habang umiiyak, tinanong ni Ursel kung bakit hindi na lang nito kunin ang gold at umalis, ngunit sinabi ni Connor na para sa kanyang crew ang gold ngunit ang talagang gusto niya ay ang bounty na inilagay sa ulo ni Ursel. Sa sandaling iyon ay pinindot ni Ursel ang isa pang detonator na nakakabit sa kahon ng gold kaya sumabog ang buong paligid,
ngunit kahit malakas ang pagsabog ay nakaligtas pa rin si Ursel. Samantala sa loob ng kuweba, pinagdugtong-dugtong ni Elizabeth ang katotohanan mula sa mga lumang sulat at nalaman niya na dating deckhand si Bowden at doon sila nagkakilala sa Cayman Brac maraming taon na ang nakalipas habang nagtatago si Ursel matapos niyang nakawin ang gold ni Connor. Nadiskubre rin ni Elizabeth na hindi pala Ursel ang tunay na pangalan nito at ang totoong pangalan ay Banyaga kaya hirap siyang bigkasin. Sugatan at pagod na pagod, pilit na naglakad pabalik si Ursel papunta sa mga kuweba. Samantala si Lee ay punong-puno ng galit at sinisi niya ang obsession ni Connor kay Ursel sa pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi niyang nawala na sa kanila ang gold at maging ang bounty kaya inutusan niya ang mga lalaki na maghanda ng umalis sa isla, ngunit agad siyang binaril ni Connor at pinatay. Humarap si Connor sa mga tauhan at sinabi na hindi nakita ng kanilang quartermaster ang tunay na halaga ni Bloody Mary, pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa unti-unting pagkamatay ng Golden Age of Piracy, kung paano nila dati pinamumunuan ang dagat, pinapula ang mga alon para sa mga hari, nagtayo ng mga kolonya, at namuhay bilang sariling mga pinuno ngunit ngayon ay hinahabol na lamang bilang mga kriminal. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang decree mula sa Three Emperors na nangangakong magbibigay ng lifetime pardon sa sino mang makahuli kay Bloody Mary, at sinabi niyang sa pamamagitan niya ay mababawi nila ang kanilang kalayaan kaya nagsigawan sa tuwa ang mga pirates. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Scout kay Connor na may nakitang hidden passage sa ilalim ng balon na maaaring ginamit ni Ursel para makatakas. Sa loob naman ng kuweba ay maingat na nilinis at binalutan ni Elizabeth ang sugat ni Ursel, at nanginginig ang boses ni Ursel nang sabihin niyang patay na si Bowden. Ibinunyag naman ni Elizabeth ang natuklasan niya na hindi Ursel ang tunay nitong pangalan at tila kinuha ni Connor ang lahat mula sa kanya pati na ang kanyang pangalan, ngunit tahimik niyang sinabi na panahon na para bawiin niya iyon. Tumango si Ursel at nagbabala na malapit nang makarating ang mga pirates sa kuweba kaya kailangan nilang mabuhay hanggang sunrise at sindihan ng signal fire sa dawn upang makita ng British Navy ang usok at matunton ang kanilang lokasyon. Mabilis na kumilos sina Elizabeth at ang iba pa at naglagay ng mga trap sa buong kuweba upang pabagsakin ng maraming pirates hanggat maaari. Samantala sina Connor at ang kanyang crew ay pumasok sa hidden passage sa ilalim ng balon at nang makita nila ang dugo sa mga vines ay nahulaan nilang nasa loob ng kuweba si Ursel. Sinabihan ni Ursel sina Isaac at Elizabeth na kung may mangyari sa kanya ay kunin nila ang catboat at maglayag papunta sa Big Island, pagkatapos ay isinara niya ang inner door at naghanda sa laban. Nagsimulang pumasok ang mga pirates sa kuweba at may isa sa kanila na umikot sa winch mechanism ngunit agad siyang nabaril at bumagsak. Napansin ng iba ang kinaroroonan ni Ursel at nagbukas sila ng apoy, ngunit agad na pinindot ni Elizabeth ang isa sa mga traps na sumabog at pumatay ng ilang lalaki. Patuloy na pumarik si Ursel ng walang awa, bumawi si Connor sa pamamagitan ng pagbaril ngunit nauubos din ang kanyang bala. Nang magkaroon ng kakaibang katahimikan, maingat na lumakad si Elizabeth pasulong ngunit biglang umatake si Scout, kaya tumalon si Isaac upang ipagtanggol siya. Binalaan ni Elizabeth si Isaac na tumakbo, ngunit nahirapan siya nang mahuli siya ni Scout, at sa kabila ng laban ay nagawa niyang pasabugin ang isa pang trap. Tumayo siya at kinuha ang chain mula kay Scout, sinasabi na hindi iyon kailanman pag-aari niya. Samantala, patuloy na pinabagsak ni Ursel ang natitirang mga pirates. Nang tuluyang makita niya si Connor sa harap, agad siyang tumakbo. Sa labas, nakita ni Elizabeth na matagumpay na naitulak ni Isaac ang bangka sa dagat at sumigaw na sinunog ni Ursel ang signal, ngunit hindi nila alam na si Connor mismo ang nagpasindi nito. Sinasabi niya kay Ursel na ginawa niya iyon para makita ng British Navy ang usok at malaman na ang isla ay nagtatago ng isang notorious na kriminal, at sa pagpanaw ng kanyang matapang na crew ay naiparusa niya si Ursel. Nagharap ang dalawa sa isang brutal at walang humpay na labanan. Ipinilit ni Connor na sumuko si Ursel ngunit tumanggi siya. Sa kasagsagan ng labanan, nagbaril si Elizabeth kay Connor at nang sandaling nagulat ito, sinunggaban ni Ursel ang pagkakataon. Kinuha ang espada at tinusok ito sa katawan niya, habang bumabagsak si Connor, bumulong siya ng "May Mary", bago tuluyang maging walang buhay sa lupa. Agad na nilapitan ni Elizabeth si Ursel at niyakap siya. Sa wakas, inihayag ni Ursel ang kanyang tunay na pangalan, siya pala ay si Miam. Sa dagat, natuklasan ni Isaac ang kahon ng gold sa bangka.